Magandang araw po sa lahat. Kumusta? So, ang pag-aaralin natin ngayon sa ating aralin ay ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Okay. So, ganun pa rin. Kung pansinin natin yung mga nakikita natin dito sa larawan, mayroon ditong palengke, munisipyo, world map, naka-highlight dyan yung Pilipinas, mayroong savings alkansya, at saka mayroong mga nagtitinda. So mapapansin natin mayroong bangko dito at saka mayroong merkado. So ang manunulat ng reference natin ngayon ay si Ma'am Maribel Digwa Carcueva. Okay. So ito yung ating unang aralin, ang pagkonsumo. So bago yan, alamin muna natin kung ano yung pagkonsumo. Sa aralin na ito, maunawaan mo na ang konsepto ng pagkonsumo. Inaasahan maiugnay mo rin ang konsepto nito sa mga gawain at pagbuo ng isang pamantayan ng matalinong desisyon tungo sa pagiging matalinong mamimili. Ang mga aralin na sakop sa module ay ang kahulugan ng pagkonsumo, mga salik na nakaapekto sa pagkonsumo, at pamantayan sa pamimili. Sa pagtatapos ng aralin na ito, inaasahan na ikaw ay nasusuri ang mga salik na nakaapekto sa pagkonsumo. Nasusuri ang kahulugan at konsepto ng pagkonsumo. Naipaliwanag ang mga salik ng pagkonsumo at natutukoy ang tamang pagkonsumo sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa pamimili. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, mayroon ditong paunang pagtataya. Subukin. Sa gawain na ito, mahalaga na masukat mo ang iyong antas ng kaalaman tungkol sa konsepto ng pagkonsumo. Kaya handa mo ang sarili sa pagsagot sa panimulang pagtataya. Basahin at unawaing mabuti, bilugan ang titik ng tamang sagot. Number 1. Sa pagbili at paggamit ng produkto o serbisyo na magbibigay ng kapakinabangan sa tao ay tumutukoy sa A. Pagkonsumo, B. Paggamit, C. Paggawa, D. Pagpili. Number 2. Ang mag-aaral ay natutong magtipid sa sarili nilang pagkain upang makapag-aral. Anong saloobin ng mag-aaral na nakaapekto sa pagkonsumo? Letter A, edukasyon. Letter B, kita. C, mga inaasahan. D, pagkakautang. Number 3. Ang blank ay isa sa isang tao, pangkat ng tao o institusyon na nagsasagawa ng pagkonsumo. Letter A, entrepreneur. Letter B, korporasyon. Letter C, mamimili. D, partnership. Number 4. Habang nanonood ang magkakapatid ng movie na Guyo, ang Batang Heneral, nakabukas ang dalawang electric fan at aircon. Anong uring pagkonsumo ang sitwasyong ito? Letter A, maaksaya. Letter B, mapanganib. Letter C, produktibo. Letter D, tuwiran. Number 5. Kadalasang ginagawa ng mga tao ang kanilang nakikita at napapanood sa telebisyon
kaya tumataas ang kanyang pagkonsumo. Anong salik ito na nakaapekto sa pagkonsumo? Letter A, demonstration effect. Letter B, pagbabago sa presyo. Letter C, pagkakautang. Letter D, mga inaasahan. Number 6. Si Charles James ay na-promote sa kanyang trabaho bilang isang manager ng kanilang kumpanya. Tumaas ang kanyang sahod dahil dito bumili siya ng magandang damit at sapatos sa tuwing tumatanggap ng sahod. Ano ang pahayag ni John Maynard Keynes kaugnay sa sitwasyong ito? Letter A, ang pagkonsumo ng tao ay naaayon sa kanyang kakayahan. Letter B, habang lumalaki ang kita ng tao, mas marami itong binibili. Letter C, higit na binibigyang pansin ang paggasta. Letter D, tinutugunan ng tao ang kanyang pangangailangan. Number 7, alin ang hindi kabilang sa pamantayan ng pamimili? Letter A, mapanuri. Letter D, B, makatwiran. Letter C, may pamalit. Letter D, may kamalayan sa kapaligiran. Number 8, pinaghahambing ang sangkap, uri, presyo at timbang ng produktong binibili. Anong katangian ito? Letter A, alternatibo. Letter B, makatwiran. Letter C, mapanuri. Letter D, hindi nagpapadaya. Number 9, tuwing groceries si Bill ay laging may dalang listahan at tinitimbang ang mga bagay na bibilhin. Anong katangian ng mamimili ang inilalarawan ng sitwasyon? Letter A, kahandaan. Letter B, mapanuri. Letter C, may kamalayan. Letter D, sumusunod sa budget. Habang si Aling Rosita ay namimili, siya alerto, handa at mapagmasid sa pagsusukli at sa paggamit ng timbangan. Anong katangian ng isang mamimili ang inilalarawan ng sitwasyon? A, hindi nagpapadaya. B, hindi magpapanik. C, mapanuri. Letter D, mapagmasid. Okay. Matapos mong sagutan at matukoy ang konsepto ng pagkonsumo, ngayon naman ay subukin mong ayusin ang mga jumbled letter upang mabuo ang salita. Pagkatapos, gamitin ang nabuong salita sa isang pangungusap. Balikan, gawain jumbled letter. So, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ang nabuong salita, gamitin sa pangungusap. Okay, 1 to 5 yan. So, tuklasin. Ngayon ay lilinangin mo ang iyong kaalaman tungkol sa konsepto ng pagkonsumo bilang pang-ekonomikong gawain sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga larawan. Tukuyin kung anong uri ng pagkonsumo ito. Gawain, salita uri. Salita sorry. Panuto, lagyan ng check ang mga sumusunod na sitwasyon sa bawat hanay kung anong uri ng pagkonsumo ito. Sitwasyon, nauhaw at uminom agad ng tubig, tila tinahi upang maging damit. Tuwirang pagkonsumo, produktibong pagkonsumo, maksayang pagkonsumo, mapanganib na pagkonsumo. Bumili ng face mask at ginamit agad.
laging uminom ng alak, habang nagsisipilyo hinahayaang buksan ang gripo. Pamprosesong tanong, ano-ano ang mga nakikita sa larawan? Ilista ang mga ito. Number 2, ano-ano ang mga salitang magkakaugnay ang mabubuo mo mula sa larawan? Ilista ang mga ito. Number 3, batay sa sagot mo sa bilang 1, 1 at 2, ano ang kahulugan ng pagkonsumo? Suriin. Palawakin ang iyong kaalaman tungkol sa pagkonsumo sa tulong ng tekstong ito. Kaya't simulan mo nang basahin ang tekstong ito. Ang pagkonsumo ay paggamit ng mga produkto o serbisyo upang magkaroon ng kasiyahan ang tao mula sa kanyang mga kagustuhan at pangangailangan. So ito yung mga salik na nakaapekto sa pagkonsumo: pagbabago ng presyo, kita, mga inaasahan, pagkakautang. So ito naman yung paliwanag. Pagbabago ng presyo: tumaas at bumababa ang produktong kinukonsumo ng mamimili dahil sa pagbabago ng presyo. Halimbawa, kapag mura ang presyo ng ubi, pandesal, tataas ang pagkonsumo. Ngunit kapag tumaas ang presyo, bababa ang pagkonsumo nito. Sa kita naman, nagtatakda sa paraan ng pagkonsumo ang isang tao. Ayon kay John Maynard Keynes sa kanyang aklat na The General Theory of Employment, Interest, and Money noong 1936, habang lumalaki ang kita ng tao ay lumalaki rin ang kanyang kakayahan na kumukonsumo ng mga produkto at serbisyo. Halimbawa, kapag malaki ang sahod na tinatanggap ng isang tao, malaki rin ang kakayahan na kumukonsumo ng mga pangangailangan. Mga inaasahan. Mga inaasahang mangyayari sa hinaharap ay nakakaapekto sa pagkonsumo. Sa kasalukuyan, halimbawa, kung inaasahan ng isang manggagawa na tatanggap siya ng malaking salapi, ngayon pa lang lalaki ang kanyang pagkonsumo dahil sa darating na salapi. Pagkakautang. Mahihikayat mangutang ang tao kapag ang kakayahan ng kanyang kita ay kulang na makabili ng mga produkto. Dahil sa pagkakautang, maaaring maglaan siya ng salapi upang ipambayad dito. Ito ay magdudulot ng pagbaba ng kanyang kita at pagbaba rin ng kanyang pagkonsumo. Tumaas naman ang kakayahan niyang kumonsumo kapag walang binabayarang utang. Demonstration effect. Ito ay pagpapakita ng paraan ng paggamit ng pakinabang sa produkto upang ang mamimili ay mahikayat na bumili ng produkto. Anunsyo. Ito ay isang paraan na ginagamit ng mga producer upang makapagbigay ng impormasyon sa mga consumer ukol sa isang produkto at serbisyo. May iba't ibang uri ng pag-anunsyo ang ginagamit upang mahikayat na bumili ng produkto ang mga mamimili. Sa tulong na rin ng anunsyo, higit na nakikilala ng mga mamimili ang produkto na kanilang bibilhin na naayon sa kanilang pangangailangan at kagustuhan. So, mayroon tayong uri ng anunsyo: bandwagon, brand, testimonial, scary. So, paano ba yung bandwagon? Ang paraang ito ay ginagamit ng maraming tao na bumibili at gumagamit ng produkto. Layunin na ipakita na maraming sumang-ayon o nakikiisa ang isang mamimili sa desisyon ng maraming mamimili. Brand. Ang patalastas na ito ay hindi na kailangang gamitan ng sikat na tao o artista o ibang gimmick upang mahikayat ang mamimili na bumili. Sa halip,
ipinapakita na lamang ang tatak o brand sapagkat ang produkto ay sikat na at may pangalan na. Testimonial. Ito ay gumagamit ng mga sikat na artista, modelo o mga kilalang tao upang magpatotoo at magbigay patunay na ang produkto ay mahusay. Scary. Sa paraan na ito ay kakaiba ang presentasyon dahil ang layunin ay nagpapakita ng takot sa mga mamimili at kung sakaling hindi bilhin ang produkto, maaari silang manghinayang. Pamantayan ng pamimili. Ang lahat ng tao ay tinuturing na mamimili, bumibili, at gumagamit ng kalakal at paglilingkod. Gumagawa ng mahalagang desisyon sa pamimili ng produkto at serbisyo upang maging matalinong mamimili. Narito ang ilang pamantayan. Number 1, sinusuring mabuti ang produkto bago ito bilhin. Number 2, makatwiran. Number 3, sumusunod sa budget. Number 4, pinaghahambing ang produkto sa isa't isa bago bilhin. Number 5, marunong humanap ng pamalit. Number 6, hindi magpapadala sa anunsyo. Number 7, hindi nagpapadaya. Pagyamanin. Mahusay dahil natapos mong basahin ang teksto. Ngayon naman ay suriin ang mga nabuo mong kaalaman tungkol sa pagkonsumo sa pamamagitan ng pagsagot sa inihandang gawain. Tukuyin kung anong salik ang nakakaapekto sa pagkonsumo. Piliin ang sagot na nasa loob ng kahon. Isulat ito sa patlang. Demonstration effect, presyo, inaasahan, pagkakautang, anunsyo, kita. Blank number 1. Ito ay nakatakdang halaga ng isang produkto o serbisyo. Blank number 2. Tumataas ang kanyang pagkonsumo kung maliit ang binabayaran. Blank number 3. Ang higit na nagdidikta sa pagkonsumo ng isang tao. Blank number 4. Tumaas ang pagkonsumo ng mga kabataan dahil madaling maimpluwensyahan ng mga anunsyo sa TV, internet at ibang social media. Blank number 5. Tumataas ang kasalukuyang pagkonsumo ng isang tao sa isang produkto kapag nabalitaan niya na sa sunod na linggo ay magkakaroon ng pagtaas sa presyo nito. A. Kung ikaw ay bibili ng isang produkto, ano-ano ang magiging pamantayan mo? Maglista ng 3 pamantayan. Pamantayan sa pamimili. Magaling. Dahil alam mo na ang salik ng pagkonsumo at pamantayan sa pamimili, ngayon ay ihahayag mo ang mga dapat tandaan sa konsepto ng pagkonsumo sa pamamagitan ng pagsagot sa gawain. Gumawa ng talaan, isulat sa unang hanay ang sarili mong pagkonsumo at ang ikalawang hanay ay ang pagkonsumo ng kaibigan mo. Paghambingin ang iyong pagkonsumo at sa pagkonsumo ng kaibigan mo. Ano ang mabubuo mong hinuha batay sa pagkakatulad ng pagkonsumo? Sariling pagkonsumo, unang hanay. Pagkonsumo ng kaibigan mo, ikalawang hanay. Pagkakatulad ng pagkonsumo, hinuha o conclusion. Isagawa. Kahanga-hanga ka. Dahil alam mo na ang salik ng pagkonsumo at pamantayan sa pamimili, ngayon ay suriin mo ang iyong sarili bilang isang consumer sa pamamagitan ng pagsagot sa gawain ito. Bilang isang mag-aaral, ikaw ay binibigyan ng allowance ng magulang mo. Ipagpalagay na nakatanggap ka ng halagang 500 sa loob ng 5 araw. Paano mo ito hatiin? Ano ang bibigyan mo ng prioridad sa mga produktong ikukonsumo mo? Ano ang bibigyan mo ng maliit na porsyento? Gumawa ng ilustrasyon na nakapay graph sa isang maikling bond paper
Gamitin ang mga datos na nasa ibaba. Gawain, budget pie. Halaga ng allowance 500, 5 araw. Pagkain, pamasahe, bottled water o juice, cellphone load, ipon, face mask, alcohol. Okay. Batay sa nabuo mong pie graph, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang binigyan mo ng prioridad? Bakit? Paliwanag ang sagot sa dalawang pangungusap. Ano ang pinaglaanan mo ng maliit na porsyento? Bakit? Ipaliwanag ang sagot sa dalawang pangungusap. Bakit kailangang bilhin ng mamimili ang mga produktong kanyang ikukonsumo? Ayon sa kahandaan at kakayahan. Paliwanag ang sagot sa dalawang pangungusap. Tayahin. Binabati kita dahil mahusay mong natapos ang mga inihanda na gawain. Ngayon ay mahalagang sagutin mo ang pagsusulit na ito. Basahin at unawain mabuti, bilugan ang titik ng tamang sagot. Si Charlie May ay isang CEO ng isang kumpanya na patuloy na tumataas ang kanyang sweldo. Madalas ay bumibili ng magagandang damit, sapatos, pabango at alahas tuwing tumatanggap siya ng sahod. Ano ang pahayag ni John Maynard Keynes na naglalarawan sa sitwasyon? Letter A, ang pagkonsumo ng tao ay naaayon sa kanyang kakayahan. Letter B, habang lumalaki ang kita ng tao, mas mabibigyang pansin ang luho. Letter C, inuunang bilhin ang pangunahing pangangailangan sa bawat pagtanggap ng kita. Letter D, maraming nais bilhin ang tao habang siya ay kumikita. Number 2, kung ang malaking kita ay nagpapalaki ng pagkonsumo, ang paglaki naman ng pagkonsumo ay blank. A, nagdudulot ng pagdami ng bagong nagtitinda. Letter B, nagdudulot ng pagdami ng nais bumili ng produkto. Letter C, nagdudulot ng pagkakaroon ng kompetisyon. Letter D, nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng produkto. Number 3, bawat tao ay bumibili at gumagamit ng produkto o serbisyo na magbibigay ng kasiyahan sa tao. A, pagkonsumo. B, paggawa. C, panic buying. Letter D, pagsulong. Tumaas ang pagkonsumo ni Charles Jim sa produktong alkohol at face mask dahil sa nabalitaan niya na tataas ang presyo nito sa susunod na linggo. Anong salik ng pagkonsumo ito? A, edukasyon. B, kita. C, presyo ng produkto. D, inaasahan. Number 5, ang blank ay ang nagdidikta sa paraang pagkonsumo ng bawat tao. A, kita. B, budget. C, presyo. D, purchasing power. Number 6, ang magkakaibigan ay pumasok sa restaurant at kumain. Anong oring pagkonsumo ito? A, mapanganib at maaksaya. B, maaksaya. C, produktibo. D, tuwiran. Number 7, dahil limitado ang budget ni CJ, madalas ay inuuna niyang bilhin ang mga bagay na mahalaga kumpara sa mga luho lamang. Anong pamantayan ng mamimili ang taglay ni CJ? A, makatwiran. B, mapanuri. C, maalam. D, matalino. Number 8, ito ay isang tao, pangkat ng tao o institusyon na nagsasagawa ng pagkukonsumo. A, entrepreneur. B, korporasyon. C, mamimili. D, partnership. Number 9, ipinakikita ng paraan ng paggamit at pakinabang ng produkto. Anong salik ito na nakakaapekto sa pagkonsumo? A, bandwagon. B, brand. C, slogan. D, demonstration effect. Number 10, sinusuring mabuti ang kalidad, uri at produkto kaysa paraan ng pag-endorso ng isang artista. Anong pamantayan ang sa pamimili ito? Letter A, hindi nagpapadala sa anunsyo. Letter B, may preference. Letter C, hindi nagpapa-pressure. Letter D, may kahandaan.
sa karagdagang gawain. Katangi-tangi ang sipag at tiyaga mo dahil higit mong napalalim ang iyong kaalaman. Tiyak na handa ka na sa pagsagot sa gawain ito. Pumili ng isa at ilagay ang sagot sa iyong kwaderno. Balita suri. Maghanap ng balita sa pahayagan na may kinalaman sa pagtitipid sa pagkonsumo. Gupitin ang balita, idikit at isulat ang iyong reaksyon sa kwaderno. Ipaliwanag ang sagot sa 5 pangungusap. Letter B, TV or radio. So, makinig sa balita sa TV o radio na may kinalaman sa pagtitipid sa pagkonsumo. Isulat ang iyong narinig sa kwaderno at bigyan ito ng reaksyon. Ipaliwanag ang sagot sa 5 pangungusap. Pamprosesong tanong. Bakit mahalaga na matuto ang mga kabataan na magtipid sa pagkonsumo ng mga produkto? Maraming salamat sa panunood at maraming salamat din sa ating mga reference at gumawa ng module na ito. Ito ay nakakatulong para sa ating mga pag-aaral at nakakuha tayo ng mga magagandang idea dahil sa pag-aaral natin sa module na ito. So maraming salamat. God bless po.